Hey guys, this is Engineer Bonjo Barbello and you are watching CBox. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So this is the continuation for our problem number 4 for the design of singly reinforced T-beam. So syempre, iba na yung given natin sa MD&ML. Ang given na is 195 and 210. So magbabago yung ating MU. So 1.2 times 195 plus 1.6 plus 210. So ang MU natin ay 570. So kung magbabago yung ating MU, magbabago na rin yung ating MN. So 570 divided by 0.815. So this is 699.39. So i-compare natin sa MN max. Syempre walang magbabago sa MN max ha. Iisa lang 'yan, no? Same lang 'yan sa ating solution sa letter A. So ang MN max natin is 710.72. So greater than pa rin tayo sa MN. Therefore, under tayo ng SRB. So ngayon, yung ating MNF is same lang din naman, no? Yung ating MNF is yung capacity ng ating flange. So same pa rin tayo ng MNF. Iba na, no? Nagbago na yung yung dito. Yung ating MNF na is nag-less than na sa ating MN. So anong indication nun? Hindi na enough yung ating flange para dalhin yung 570 kilonewton meter. So, kailangan pa natin ng another area para sa concrete. And saan natin hahanapin yun? Or saan natin kukunin? Dun sa web member. So, ngayon, ang A dapat natin ay greater than na ng thickness ng slab. So, ito na siya. Gantong-ganto na siya. So, i-assign natin yung A natin dito. So, this is our letter A. Kaya, ang mangyayari, iba na yung ating equation para sa MU. So, this is equivalent to phi multiplied by yung ating C1 mula rito sa area 1 multiplied by moment arm. Ang moment arm niya is D minus A over 2. Then, i-add natin yung C2 para dun sa kulay blue, no? Sa area 2. Then, multiplied by D minus T over 2. Siyempre, i-assume natin na yung ating phi is under ng tension control. So, this is 0.90. So, ano bang MU natin? 570. Then, divided by 0.90. So, 633.33. Times 10 raised to 6. Is equivalent to C1. Ang equation ng ating C1 ay 0.85 F prime C. Then, multiplied by A, multiplied by 250. Tapos, ang atin namang C2 is 0.85 F prime C multiplied by 820 minus 250. Yun yung 570. Then, times 100. So, yung ating C2, ito na yun. Yung 1002.92. Ito na siya mismo. Pero naka-kilonewton to, no? Okay? Naka-kilonewton siya. And also, sorry, ano pa lang pala to? C2, no? So, dapat naka-moment tayo. So, dapat, ito niyan is times 10 raised to 3. Then, multiplied by moment arm. Ang moment arm natin ay 470 minus 100 divided by 2. So, this is 420. Ayan. So, actually, kaya natin isolve to, no? So, may nakalimutan tayo rito yung moment arm. Ayan. Moment arm ng ating C1. So, this is D minus A over 2. So, 633.33 times 10 raised to 6 minus 1002.92 times 10 raised to 3 kasi dapat Newton. Then, multiplied by 420. Then, equivalent to 0.85 F prime C 20.7 multiplied by A multiplied by 250 multiplied by 470 minus A over 2. So, dapat greater than siya ng 100. Ayan. So, 117.21 millimeters.
So, check natin kung tama yung ating assumption. Solve natin ang C para masolve ang Fs. So, this is A divided by beta 1. So, 137.89 millimeters. So, yung Fs natin is 600 multiplied by D minus 137.89 over 137.89. So, 1445.11 mega Pascal. So, greater than siya sa Fy. So, therefore, nag-yield yung bakal. Ngayon, check natin. Yes, ang ating Fs ay nag-greater than sa 1,000 megapascal. So, therefore, tension controlled tayo. Kaya yung ating phi ay tama lang na 0.90. So, kung tama yan, tama rin yung ating A, tama rin yung ating C. So, masasolve natin ang ating AS. So, anong equation natin? Siyempre, dalawang force natin, no? C1 and C2. Then, equivalence of force natin dun sa tension fiber. So, C1 plus C2 is equivalent to T. So, ang C1 natin ay 0.85 F prime C multiplied by A multiplied by B. Ang B natin ay 250. Okay? Ito yung area 1 natin, ha? The plus C2, 0.85 F prime C. Ang area natin dyan ay 570 times 100. So, ito lang din yun, no? So, 1002.92. Copy na lang natin. Pero, take note guys, ito kasi is naka-Newton, no? So, kailangan naka-times 10 raised to 3 to. Yan. Then, equivalent to AS, Fs. Ang Fs natin is equivalent sa Fy. Bakit? Kasi nag-yield yung bakal. So, check natin. 0.85 F prime C multiplied by A times 250 plus 1002.92 times 10 raised to 3 is equivalent to AS multiplied by Fy. So, this is 3667.87. Millimeter squared. Tama ba? 87. Okay, ayan. So, yun. Then, kaparehas dito sa ating letter A. Same lang din naman yung to. AS min, no? Di naman magbabago. Kasi para sa sila ng properties. Ayan. So, since ang ating AS min is less than sa ating AS, therefore, pasok tayo sa limit. Kasi hindi tayo bumaba dun sa AS minimum. Okay? So, yun lang. Madali lang naman siya kahit pa paano kasi meron tayong sinusundan na procedure, no? And huwag nyo lang kalimutan, no? Na kapag katapos natin, i-determine kung siya ay under ng SRB, kailangan natin makuha yung capacity ng buong flange para malaman natin kung lalagpas ba yung A natin or hindi dun sa thickness ng ating slab. Then nga, kapag hindi lumagpas, ganito lang gagawin natin, no? Rectangular beam lang siya. Pero kapag lumagpas naman siya, magiging siyang T-beam. Okay? So, this is our problem number 4 for the design of singly reinforced T-beam. So, that's our example problem. We hope na marami kayong natutunan at naintindihan sa aming video tutorial. Again, this is Engineer Bonjob Arbelio and you are watching CEBox. Don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Thank you for watching, guys. Bye-bye.